Para hindi masayang, pinadala ko sa kanya ang 12,000 na saxophone. Praise God. Hanggang ngayon, di pa siya marunong. Pero at least pinadala ko na. Di ba? Kasi sabi niya sa akin, nung nandun ako sa abroad, tayo gusto ko mag-aral, mag-enroll ng saxophone. Kaya bibili ako. Huwag ka nang bumili, meron ako sa Hong Kong. Padala ko sa iyo. Pinadala ko hanggang ngayon. Kita kami, kumusta pag-aaral mo? Hindi pa nga nagsisimula eh. What? Tagal na nun ah. Di bale. Basta may passion ka, balang araw. So ngayon, linis-linis muna ng saxophone. Susunod, ihip-ihip. Diba? At kung hindi ko man marinig dito yung sound uli ng saxophone na yun, at least sa isang lugar ay merong worship na may tumutugtog ng saxophone. Ayan. Pangatlo, the fearful and unproductive servant. Yung pangatlo ng tinutukoy nito, verses 24 to 30. Basahin nyo na lang po. Sayang, liit, no? Ang takot at hindi produktibong alipin. Anong ginawa ng pangatlo kasi? The third servant in the parable buried his talent out of fear and returned it to his master without any increase. Hindi naman nawala, pero hindi na nagamit at hindi na nadagdagan. Itong klase ng servant na ito represents those who fail to recognize the value of their talents and allow fear to paralyze them. Hindi nila naintindihan ang halaga ng ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Takot ang nag-paralyze sa kanila. Paano kung magkamali ako? Eh wala namang nag-minister na perfect agad siya. Amen. Hello? Amen. Kaya nga may practice eh. Kasi ang tawag natin, practice makes perfect. Di ba? Amen. Oh. Kaya kung may presentation kayo, malamang ang dami ng practice sa labas. Amen. Tapos pagka sasayaw na kayo, sabihin nyo, last practice po namin ito. Kung kayo i-present nyo na, final practice nyo na. Hindi naman ako kagad ganito mag-preach nung araw. Nung magsimula akong mag-preach, nanginginig din ako. Nangangapa din ako ng sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ko dudugtong ang i-transition ng isang punto sa susunod na punto. Hindi ako marunong magbigay ng mga illustrations. Nakakatawa na yung sinabi ko pero walang tumatawa. Nakakaiyak na yung sinasabi ko pero walang umiiyak. Ako lang ang umiiyak. So nangapa din ako. At tinanong ko din ang sarili ko, calling ko ba ito? Baka naman nagpupumilit lang ako na hindi ko naman calling. Nandiyan kayo? Amen. Pero inassure ako ng Panginoon. So walang isang tao na perfect agad sa unang pagkakataon pag ginamit niya yung talent niya. Amen. Diba? Mangangapa ka sa simula. Eh pati sa pagluluto, marunong ba kayo kaagad? No. Eh ngayon, siyempre may YouTube na, no? Yes. Oh. Lagay ang bawang. Diba? Mga 3 minutes, diba? Sibuyas, kamatis. Diba? Madali na lang ngayon eh. Mahirap yung nag-aaral ka, walang ganung guide. Ang baking ngayon, madali na lang. Iba, nakakagawa ng pandesal, ng Spanish bread. Paano mo ginawa yan? Tanungin mo, YouTube. Nanood po ako. Ganito karaming harina. Itlog, asukal. Di ba? Lahat ng pagmasa na yan. Mamaya meron ka ng Spanish bread.
Amen. Walang magaling agad. Amen. Eh kung iniisip mo, magaling ka kaagad, sa simula pa lang, eh madidisappoint ka. Yeah. Kasi never kang maging magaling agad sa simula. Amen. Eh pati sa trabaho natin, magaling ba kayo kaagad sa trabaho nyo? No. Eh nung mga unang araw nyo sa trabaho, di ba? Oo. Sabi nga nung isa ba't yung TV natin, walang channel? Nakita ko lang manok umiikot, microwave pala yun eh. Kasi wala sa forest, wala sa bundok yun eh. Ganito palang TV dito, manok umiikot. Yun pala, microwave. Akala niya, channel yung mga pinagatan. Siyempre ngayon, digital na, di ba? Minutes. Sabi ko, walang TV, microwave. Yung manok na umiikot sa hindi yan TV. Pinapainit yung manok. Di ba? Nung gano'n na tapos na. Akala niya may nagbagbel. Eh, natatawa rin tayo. Pero kung hindi man tayo sanay ng washing machine sa Pilipinas, no? Puro tayo kusot. Pagdating dito, inaaral nyo din. Yes. Malamang tinawag nyo din. Si ma'am, paano to? Si ma'am ayaw, Diba? hindi din alam. Nung malaman mo na, marunong ka na. Kahit nagkakape ka kung... Alam mo na. Diba? Okay, nag-Facebook ka. Lalagyan mo ng sabon. Dami. Alam mo na yun eh. Wala nang bilang-bilang. Noong una, sinusukat mo pa. Ngayon, gagawin mo lang. Okay na yan. Diba? Oh, kasi, perfect nila. Walang nagsimulang alam agad. Amen. Ha? Ba't umiikot yung manok? Anong channel ito? Yung palabas, umiikot lang yung manok. Yung pala, microwave eh. Iniinit yung manok. Alam nyo na. Siyempre, dito sa Hong Kong, high-tech na. Yes. Meron talaga, literal. Pag elevator, iniwan ng pagbukas ng elevator, nilakaw yung chinelas. Yung nilakaw, naiwan sa mga. Ngayon, marunong ka na. Diba? Walang naging perfect agad. Kahit yung maggugupit, magaling yan. Malamang lamang yung mga unang ginupitan niya, marami rin reklamo. Malamang nagpaulit din yan. Pero ngayon, magaling na siya. Practice makes perfect. Ay huwag matakot. Kung hindi mo man ma-perfect agad, yung mga amo naman marunong eh. Okay lang. Ma'am, yan lang ang kaya kong lutuin. Okay. Pero dapat nag-i-improve ka din. Amen. Hindi yung, gusto naman nila to, yun na lang lagi niluluto. Magtanong-tanong ka din. Ano, pag may natikmang kang, masarap to, paano kaya to? Alamin mo. Escabeche. Procedure. How to cook escabeche. O, di ba? Press. Enter. O, nandiyan na. Maghandaan ng 3 kamatis. Ng bawang. At ang isda. Di ba? Maghandaan mo lahat yun. At pag sinerve mo yan, Amen. ma-appreciate ng amo yan. Kasi nga, hindi ka naman marunong dati. Diba? Ngayon, hindi ka na napagtitirhan kasi kaya anong dahilan? Kaya niya hindi in-invest kasi yung pangatlo. Sabi niya, natakot ako sa iyo.
Dahil ikaw ay isang mahigpit na amo. Nag-aani ka sa hindi mo tinanim at ginagather mo yung mga hindi mo in-scatter. Alam niya, kilala niya yung master eh. Kaya nga sabi ng master, alam mo palang ganun ako. Ba't di mo in-invest? Kunin ang meron siya, ibigay sa may 10 na. Kita mo yung 10, naging 11 tuloy. Yung ikaw na nag-iisa na lang, kinuha pa sa iyo. Ay yung 4 kasi, yung 2 naging 4, nagsasanay pa yun. Ibigay mo doon sa naging 10 kasi productive siya. Diba? Eh gusto natin malaki ka agad. Yung iba kasi gusto ka agad, presidente. Hindi pa naging barangay captain. Diba? Gusto ka agad maging boss amo sa isang kumpanya. Eh, hindi nga alam kung paano ang procedure ng opisina siguro. Kaya ang gandang testimony ng mga dating clerk lang sila. Tapos yung ladder of promotion until sila na ang big boss. Amen. Diba? Ito nga, isa na lang. Ayaw pang i-invest eh. We must not allow fear or self-doubt to hinder us from using our talents effectively. God has not given us our gifts to be hidden or wasted. Hindi tayo binigyan ng talent or gift para sayangin lang natin. Ang desire ng Diyos, we step out in faith, trusting that He will equip and empower us to make a difference. Ako mismo, hindi ko minsan ma-imagine na ito na ang nangyari sa ministry natin. Kaya one time na doon ako sa Netherlands, kung napanood nyo yung nagbabangka kami sa lake sa saan ba kami pumunta? Basta, sa Netherlands yan. Tapos sa aking vlog, sabi ko, ako po si Rene Along, taga Isabela, nasa Netherlands na po. Kasi, kaya ko in-encourage ang sarili ko,